punto ni Pangilinan at bakit ba merong ganito? Hindi ba dapat wala na ito dahil nagkaroon na ng arbitral ruling na tinatawag? Pero dyan lang kayo dahil ipapaliwanag ko sa inyo sa lengguwaheng maiintindihan ninyo para naman kayo'y maging aware what is really happening on this issue kasi marami yung gumagamit itong issue na ito hindi naman dahil gustong maliwanagan o hindi naman dahil gusto magkasundo at maayos yung sigalot dyan sa West Philippine Sea, ngunit dahil gusto lang nilang gamitin sa politika itong issue na ito. At yan ay ating aalamin ngayong araw na ito, kaya huwag kayong bibitaw at kung pwede naman, baka lang naman gusto ninyong mag-subscribe kayo dito at baka naman gusto ninyong magkaroon ng pagkakataon na kayo rin po'y makatulong dito ho sa channel na ito. Pwede rin kayo magpa-member, ika nga. Diyan po, yung membership po ay may monthly ho yan. Ngunit yung sa subscription, wala po yan. So, kung ano man ang gusto ninyo, nasa sa inyo na po yan. Pero sana man lang, kahit subscription man lang. Okay? So, ito na nga, pag-usapan na natin tong issue na ito. Una sa lahat, ito. Bakit ba merong ganyang nagaganap? Okay? Alamin muna natin, ano ba ang issue? Bakit ba nagkaganire? Bakit ba nagkaroon ng hearing? Akala ko ba okay na yan? Ano ba talaga ang siste? Bakit ganun? Ganito kasi yan. Kung maaalala ninyo, noong nakaraang araw, may hearing, di ba? O merong resolusyon na gustong ipasa ang Senado. Supporting etong mga senador, congressman na nagbibigay ng kanilang opinion at kasama na rin po dyan yung ginawang katarantaduhan ni Tariela. Okay? So yan po yung usapan, yung resolusyon na yon. Sa lahat ng resolusyon na ginagawa ng Senado, yan ay pinagdedebatihan para kung ikaw ba'y pipirma o hindi. May karapatan ng bawat senador na magtanong kung ano itong resolusyon na ito at kung ano ba yan, pwede mong i-debate. Ika nga, parang ganun ang usapan dito. Ngayon, itong resolusyon na to, marami nang may gusto dyan. Walang problema. I think 15 silang senador. Pero yung mga katulad ni Marcoleta at si I think Senator Amy and Senator Robin, may konting pagtutol. Lalong-lalo na po. Actually, ang pagtutol lang naman nila, yung etong si Tariela, yung the way na nagsasalita si Tariela na tila akala mo siya ang spokesperson ng buong Pilipinas. Pag umpugin ko kayo ni, hindi, biro lang. Di ba? Parang feeling niya siya talaga yung spokesperson ni Marcos eh. So, eto nga ang nangyari noon. So, dahil nga medyo ayaw ni Marcoleta yung ganong klaseng attitude ni Tariela, meron din siyang ilang mga gustong i-clarify na issue. At yan ang pag-uusapan natin. At dahil dyan, nagbanggaan ngayon si Pangilinan at si Marcoleta sa isang matinding debate. At dito, malalaman mo talaga kung sino ang may utak at sino yung trapo. Hindi naman bobo. Namumulitika, ika nga. Okay? Pakinggan po natin itong debate na to. I'd like to thank my colleague from the gentleman from Pampanga and Quezon City for having readily accepted questions from this representation. Mr. President, in the sponsorship speech of the Honorable Senator from Pampanga and Quezon City, he said that the resolution will signal our resolve to prevent China from claiming 500,000 square kilometers of our exclusive economic zone. I'd like to ask the gentleman, Mr. President, where did he get his data of 500,000 square kilometers? Yan muna una. Saan mo nakuha yung data mo na sinasabi mong 500 plus ang layo na atin? Ayan ang unang tinatanong ni Marcoleta. Tingnan ninyo ha. Yes, Mr. President, the data was taken from the computations based on the Philippines 200 nautical miles exclusive economic zone, Mr. President, and juxtaposed with the claim of China in the 10-dash line, wherein about 90% of the West Philippine Sea, South China Sea, is being claimed by them. Doon pa lang po, ang labo na ng sagot niya. Ulitin natin ha, para mas maintindihan ninyo. Iuulit natin. Ito ang tanong, bakit yung sagot mo ang labo? The gentleman from Pampanga and Quezon City
for having readily accepted questions from this representation. Mr. President, in the sponsorship speech of the Honorable Senator from Pampanga and Quezon City, he said that the resolution will signal our resolve Yung resolution daw na ginawa to prevent China from claiming 500,000 square kilometers to prevent China from claiming yung 500 plus na yon kilometers of our exclusive economic zone. doon sa EEZ. Question. First and foremost, ano ba yung putang ng EEZ na yan? Kasi totoo naman eh. Ano ba kasi yan? Ano ba yung EEZ na yan? Oh, Exclusive Economic Zone. Ibig sabihin, eksklusibong zonang pang-ekonomiya. Ibig sabihin yan, bahagi ng dagat na 200 nautical miles mula sa baybayin kung saan ang Pilipinas lang ang may karapatan, mangisda, magmina ng langis at gas at gumamit ng likas na yaman. Ulitin ko ha, etong EEZ na to, hindi ito pag-aari ng lupa, pero pagmamay-ari ng yaman. Walang may-ari ng dagat. Tandaan nyo ho yan. Diyos lang ang may-ari niyan. Ang pagmamay-ari lamang dyan ay yung yamang dagat tulad ng isda, magmina ka ng langis at gumamit ng likas na yaman. Diba? Parang fish pond. Hindi mo pag-aari ang tubig at yung dagat, pero ikaw lang ang pwedeng manghuli ng isda roon. Kung yung isda lumipat sa kabila, hindi na sa'yo yun. Okay? Dinawin lang natin para mas maintindihan natin. Oh, sinasabi niya dito, saan mo nakuha yung 500 plus na yun? I'd like to ask the gentleman, Mr. President, where did he get his data of 500,000 square kilometers? 500 square kilometer. 500 square kilometer. Saan mo nakuha yan? Yes, Mr. President, the data was taken from the computations based on the Philippines 200 nautical miles exclusive economic zone, Mr. President. So nakuha daw niya doon sa 200 nautical miles na EEZ. Okay? And juxtaposed with the claim of China in the 10-. Which oppose the claim of China yung 1 dash line. Kasi ano ba itong 1 dash line na ito? Linawin din naman natin. Kasi alam nyo, merong tinatawag ang China na 9 dash line. Ano ito? Guhit na inaangkin ng China sa halos buong dagat. Inaangkin ng China. 9 dash line. Gumuhit ang China. Ito, akin to. Pinasinabi ng China. No. Ibig sabihin nun, isang sariling guhit lang ng China na walang basihan sa batas. Ayon sa ruling, walang legal na visa. Parang gumuhit ka ng bilog sa mapa, sabihin mo, akin to. Diba? Hindi pwede yan. Yung parang ginagawa ni FLM. Lahat ka makita mo, akin yan. May sariling mundo, ganon. Hindi pwede kung walang titulo. Yan ang linawin natin, ha? Linawin po natin. 9 dash line. Hindi po. Yan po ang kiniklaim ng China na kanila. Oh. Line wherein about 90% of the West Philippine Sea, South China Sea is being claimed by them. Mr. President, is the gentleman aware that there is a post from the National Security Council of the Philippines saying that our West Philippine Sea is approximately 381,000 square kilometers? 300,000 square kilometers, Mr. President. Are they referring to our exclusive economic zone or our territorial sea or? Ito problema kay Kiko. Hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Tinatanong siya, alam mo ba na may ganito? Sabi ni Marcoleta. Saan ba yung ganyan? Ito ba dito malalaman mo na medyo nagmukha na hong tanga dito si Pangilinan kasi hindi niya alam yung batas. Ito yung mga batas na kino-quote ni Marcoleta. Batas natin to, ha? May we be clarified? Our exclusive economic zone with respect to the West Philippine Sea, Mr. President. Mr. President, I'd like to clarify. I'd like to be clarified rather, because the data that was provided us by
the advisors to the Philippine delegation to the to the Hague, the International Arbitral Tribunal, provided the amount of approximately about 500,000 square kilometers. So, dito, kitang-kita nyo naman, provided lang daw. Ito lang ang parang binigay lang sa amin ito nung yung korte na yon. Ano ba yung tawag doon sa korte na yon? Linawin naman natin yan. Para mas maintindihan po natin yung arbitral tribunal o yung arbitration. Ito yung pandaigdigang hukuman para sa alitan. Pag may nag-aaway, merong isang neutral na korte na nagdidesisyon na kung paano magkakasundo ang dalawang bansa. Yan yung tinatawag na Permanent Court of Arbitration. Halimbawa, yung sa inyo, yung sa mga barangay ninyo. Di ba? Kapag walang kasundo, korte ang punta. So dahil nga sa nagtatalo tayo, nagpunta din tayo doon. At sabi nito, ang nag-provide daw nung 500,000 ay yung Permanent Court of Arbitration o yung Arbitral Tribunal. So we will have to clarify that, we would like to be clarified, Mr. President, as to the data. But having said that, assuming it So ito, sabi niya, hindi ako sure Basta yun ang pero ika-clarify muna natin kasi hindi ako sure kung basta ika-clarify natin. So, dito pala makikita mo salita ka ng salita, hindi ka pa pala sigurado na tama yung data mo. Kasi remember, ang malinaw na pinupunto ni Marcoleta dito ay yung data. Data. Tama ba yung hawak nating data? Meron ba tayong data? Para pag nakipaglaban tayo, tama yung data natin. Dito, hindi makasagot ng diretso si Pangilinan. Kaya nga sabi niya, hindi, ang importante ito. 345,000 square kilometers. That is still double, pretty much, or almost more than, or close to double, our land mass. In other words, it is a huge amount of exclusive economic zone being claimed by China. That we have sovereign rights over our territorial sea, as well as we have exclusive rights over our exclusive economic zone, which includes, as the gentleman has mentioned, at least from his data, 360,000 plus square kilometers. So dito, mukhang makukuha mo na yung pinupunto ni Marcoleta dito. Hindi niya kini-question yung ruling. Naniniwala siya, tama yung ruling. Walang problema, okay yan. Panalo tayo dyan, atin yan. Ang tanong, dun ba sa ruling, nakasulat ba dun, alin yung simula noong tinatawag nating EEZ? Saan ba ito? Paano? Anong linya ito? Kasi napaka-importante, di ba, na sinasabi ng mga ruling na yan, tandaan natin yung ruling po, ang sinasabi po dyan, mali yung 9-dash line. At ito ay tinatamaan yung EEZ natin. Okay? Yan po yung ruling. Ang tanong, asan doon yun? Yun yung pinupunto ni Marcoleta. Asaan ho? Hindi lang basta pwedeng, hindi, panalo tayo dyan. Basta panalo tayo. Asan yung kiklaim natin? Panalo tayo dyan. Yun na importante dyan, panalo tayo. Diba? Ang desisyon nito, final to at binding. Ayon yan sa international law, yung UNCLOS. Okay? Ang paliwanag dyan, sinasabi, walang legal na basihan ang sinasabi ng China na historical rights. Kasi ang yun ang dahilan ng China. Historical rights daw nila ang halos buong West Philippine Sea. Okay? So, ang sabi naman natin, hindi. Tinatamaan na kami dyan. Diba? Para bagang ganito, sa halimbawa, may bakanting lupa sa barangay. Ginamit mo dating pangtambakan. Pero hindi ibig sabihin sa'yo na yung lupa. So, ganun din yung 9-dash line. Yes, maybe you are passing through that line before, nung sa history, pero hindi ibig sabihin sa'yo yan. Wala kang titulo, wala kang dyan, wala kang rights. Okay? Yun ang ruling. So, importanteng maunawaan natin yan. Tuloy. Mas malaki pa sa ating lupain. Kaya hindi maaari nating hayaan na lamang na kasama dyan yung mga mischief reef at saka yung shoal, Ayungin Shoal. Bahagi yan ng EEZ natin, yung exclusive economic zone. So sinasabi natin, walang karapatan ang China magtayo doon ng kahit anong infrastructure na But again, hindi yun ang punto ni Marcoleta. Okay? Unawain natin yung punto ni Marcoleta dito. At ng ibang bansa, lalo na ang China.
Mr. President, I'm making this clarification because I would like to believe that the resolution is particularly related to our claim in the South China Sea, part of which is now being called the West Naririnig nyo sa background yung boses ni Pangilinan? Can you check? Alam mong walang alam eh. Alam mo yun? Alam mong walang alam yung mama. Philippine Sea. According to the National Security Council, our exclusive economic zone in relation to that is only 381,000 square kilometers. And that is the principal interest in relation to the sponsorship speech in connection with the resolution under consideration. Mr. President, I would like to correct that because the 500,000 does not exist, Mr. President, because as I will discuss later, in Magaliano versus Ermita, this is a jurisprudence that was penned. Tandaan ninyo, ito mga binabasa po ni Marcoleta, batas po ito ha. Hindi po siya nag-iimbento, hindi po siya kumokontra. Ito po'y mga desisyon sa Pilipinas. Korte natin ang nagsasabi nito na si Pangilinan, nagmumukhang tanga kasi hindi niya alam kung saan niya nakukuha yung mga data niya. Tingnan niyo kung paano nagiging mukhang tanga dito si Pangilinan ha. In relation to the conflicting maritime area in Republic Act 3046 and Republic Act 9522. Our Supreme Court had the opportunity, Mr. President, of adjudicating that our total exclusive economic zone, not only in the West Philippine Sea but in the other rest of the world, is only 382,669. This is already in the jurisprudence, Mr. President. Thank you for that, Mr. President. We are currently securing the information that was relayed to us by Justice Carpio, and therefore. Yun lang. Ngayon ka pala magre-research. Gusto mong magpasa ng resolusyon nang hindi mo alam kung saan galing at wala kang masasabi nating backup na kung saan ba nanggagaling yung mga sinasabi mo. Patay tayo dyan. Or assuming for the sake of argument that it is 345,000 square kilometers, it does not remove the fact that that is a huge amount of our economic zone that is being aggressively taken over by China. The only reason, Mr. President, that I'm trying to specify the exact area of our exclusive economic zone, because the next question is, would the Honorable Senator agree that in law, a claim to land or waters must be defined by metes and bounds? Mr. President, Naintindihan niyo yun? Yung claim daw ay dapat naka-define. Ano yung kiklaim natin? Kailangan meron tayong data. Hindi basta-basta we can claim, panalo na tayo. Okay na yun. Ano ba dun? Kasi wala nga po doon sa desisyon. we, with the indulgence of the good senator, we already have an arbitrary ruling in our favor. So the metes and bounds is no longer debatable. The arbitral ruling has awarded the Philippines and recognized our claim vis-a-vis China. It has rejected China's 9-line, 10-line, 9-line claim and has upheld the Philippines' position that what China is doing within the exclusive economic zone of the Philippines is illegal. And therefore, the debate as to whether there are metes and bounds is moot. We can debate until kingdom come, but that. So sinasabi niya wala na daw saysay yung sukat o yung boundaries kung saan yun. Di ba? Ito, sagot ni Marcoleta. Will not change the arbitral ruling in our favor, Mr. President. That is not entirely correct, Mr. Yun, hindi tama yun. Bakit? President, and I beg to disagree. The reason why I'm asking the gentleman for the metes and bounds to our claim on our maritime rights is because until today, I would like to believe that there has not been any specific computation or coordinates of the West Philippine Sea. I'd like to ask if is the limit. Ito kasi sinasabi ni ni Marcoleta. Until now, wala naman tayong mapa na asan ba yung West Philippine Sea. Hindi alam niyo kung bakit. Para ikaw magkaroon ng claim sa
karagatan, which is the international waters, it has to be acknowledged by different countries. At this moment, hindi, pag tumingin kayo ng mapa sa ibang bansa, tayo lang ang naglagay ng West Philippine Sea dyan. Sa ibang bansa, South China Sea pa rin ang tawag dyan. Nagigets nyo? Tayo lang ang meron na West Philippine Sea. Yan yung sinasabi na ni Marcoleta noon pa. Kaya nga dapat, i-define natin, asan ba yung West Philippine Sea? Mula saan ba yun? So that when we claim it, sasabihin natin mula dito hanggang dito, yan ang West Philippine Sea. Yan yung kanina niya pang pinagpipilitan na ito sinasabi namang isa ni Pangilinan, wala nang kwenta yan. Basta nag-decide na atin yan. Para kang ganito eh. Nagdesisyon ng korte. Eto sa inyo itong lugar na ito. Isang ay sinabi rin ng korte na kunwari itong si pangalanan natin. Halimbawa itong si Chinita. Diba? Kunwari lang si Chinita. Kiniklaim niya yung amin yan. Yung nakikita mo amin yan. At sabi natin, hindi, amin yan. Sabi naman ni basta ano bang magandang pangalan, si Maria Palad. Sabi niya, hindi, atin yan. Tapos tumakbo sila sa korte. Sabi ng korte, sandali lang. Hindi sa inyo yan. Sabi niya doon kay Chinita. Sabi niya, hindi sa inyo yan. Sa Pilipinas, yung EEC sa Pilipinas yun. Ito yung sa Pilipinas, sinasabi niya. Pero, wala siyang binigay na exact na sukat. Asan yung atin? Ang sinasabi naman ngayon ni Pangilinan, nang pumasok yung kaibigan, si Pangilinan ng pangalan, hindi na importante yung sukat. Basta kung ano yung matanaw ng mata mo, atin yan. Pumasok yung isang kaibigan na si Marcoleta. Hindi pa pwedeng ganun yun. Hindi porket may desisyon na yung korte, sasabihin na lang natin kung ano yung nakikita ng mata mo, atin yan. Kailangan magkaroon tayo ng eksaktong, alam mo yung nilalagay, yung ganun. Di ba? Hindi kasi pwedeng alam mo yung sa mga subdivision, di ba? Asan yung lugar mo? Lot 9, Lot 10, block ganun. Di ba? Kaya nga may ganun eh. Alam mo yung parang semento, may nakasulat doon, Lot 9, block 10. Meron yung marka, ito ang sa inyo. Hindi mo pwedeng, hindi, basta dyan sa kanto. Sa atin yan, sa kanto. Ano yung sakop ng kanto na yon? Lagyan natin ng ganun. Yung iba, ginagawa, pag meron ng ganun, nilalagyan na nila ng gate. Para alam mo na kung asan yung sayo. Yan yung sinasabi ni Marcoleta. Oo, nagdesisyon yung korte na atin yung part na yan. Pero asan dyan? Lagyan natin ng ito, mula dito hanggang dito. Yun ang sinasabi ngayon ni Marcoleta. Of our exclusive economic zone, specifically the 200 nautical miles from our archipelagic baseline? Or is it provided under Administrative Order Number 29, the westernmost boundary of the Calayan Island Group? Ang tanong niya dito ang basis ba natin ng WPS, yung West Philippine Sea, ay 200 nautical miles? Yan ba ang basis natin? O yung Administrative Order Number 29? O yung Presidential Decree 5096? O yung Republic Act 9522? O yung Republic Act 12064? Alam mo? Dito? Nga na si Pangilinan dito. Parang walang alam. Tingnan ninyo As defined under Presidential Decree 5096? Or is it defined under Republic Act 9522 of 2009? Or Republic Act number 12064 of 2024? The question, Mr. President, is very significant because we would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea. Because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. So can we at least have an answer? Mr. President, hindi na natin kailangan ipagtanggol ang nasa atin. Napagpasahan na ng international... Tangina talaga Alam mo, yung mga ganitong politiko, tong si Pangilinan, for optics lang yung gusto niya mangyari. Hindi na natin kailangan ipagtanggol dahil atin na yan. Oo nga, alam nga natin atin na yan. Hindi naman kumukontra si Marcoleta dyan. Ang tanong, asan yung sukat na yon? Ano ba susundin natin? Ito nga yung tinatanong niya Ano ba susundin natin? Yung sinasabi ninyo yung 200 nautical miles? Ano? Yung ba? O yung Administrative Order Number 29? O yung PD 5096? O yung Republic Act 9522? O yung Republic Act 12064? Alin doon? Di ba? Ang sagot ito, hindi na importante yon. Ang importante atin yan.
Ang importante, meron ng desisyon dyan. Hindi pa pwedeng ganoon. Arbitral tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our favor. What we have to now defend and uphold is the ruling. Mr. President, I think the gentleman from Pampanga and Quezon City is looking at the arbitral award as it is. I'm not saying that, of course, we won the EEZ, but it is still incumbent for our country, Mr. President, to define our West Philippine Sea. Because until now, as we will discuss later with the indulgence of the gentleman, we need to look at the coordinates, Mr. President. Naririnig nyo, bumubulong-bulong na si Pangilinan doon sa likod. Natataranta na siya. Hindi naman. Problema sa'yo, you're not prepared. Wag, alam mo, warning ko na ito sa inyo mga senador. Wag si Marcoleta. Pag si Marcoleta nagtanong, alam niya sagot. Tinanong lang niya para malaman niya kung ikaw ba alam mo. Ganon si Marcoleta eh. Ang problema dito kay Pangilinan, walang alam. Basta ang alam niya, atin yan eh. Yan ang desisyon ng korte. Ang tinatanong ngayon ni Marcoleta dito, asan dyan? Sang eksakto? Kasi according to our laws, inisa-isa niya yan, magkakaiba yan. Alin dyan? Ang tama. Ano dyan? Diba? Yan yung sinasabi niya eh. I'm only asking whether the basis of the West Philippine Sea is the 200 nautical miles from the archipelagic baselines. Because as the defense establishment say it, Mr. President, it is the approximation of our exclusive economic zone. Our exclusive economic zone is 200 nautical miles from our archipelagic baseline. So, can we assume that, are we proceeding from there? Or are we defining the extent of our WPS from executive or administrative order number 29, Presidential Decree 1596, Republic Act 9522, or Republic Act 12064? Kasi kailangan po natin ma-define muna, Mr. President. Totoo po na ang arbitral award, in-invalidate po yung 9-dash line. Tama po yun. Pero hanggang doon lang, hindi naman sinabi ng arbitral award kung hanggang saan ang hangganan ng ating West Philippine Sea. That's why I am asking the gentleman kung alam po niya kung saan tayo magsisimula para sa ganon, i-determine natin, i-ascertain natin ang extent ng ating West Philippine Sea. Yes, if I may reiterate, Mr. President, we see the point being raised by Senator Marcoleta. He mentioned Administrative Order Number 29, which defines the West Philippine Sea. It was issued in 2012. On the other hand, in addition, we have the Philippine Maritime Zones Act, or Republic Act Number 12064, enacted in 2024. These are government records that recognize the West Philippine Sea in official documents, and under the UNCLOS, which grants the Philippines the EEZ extending to up to 200 nautical miles from its coastline. This is the law. There is an administrative order, and of course there is UNCLOS. It is the position of this representation, Mr. President, that all three, UNCLOS, Administrative Order Number 29, issued in 2012, and Republic Act 12064, enacted in 2024, are sufficient to be able to establish our exclusive economic zone as well as our territorial sea, Mr. President. So, Mr. President, if the answer is that Administrative Order Number 29, which is the westernmost boundary of the Calayan Island Group, as defined under Presidential Decree 1596, is the very source of our determination of the West Philippine Sea, Together with, Mr. President, the Philippine Maritime Zones Act, taken in conjunction with. So it's the AO 29 as well as RA 12064 and finally UNCLOS. Yes, Mr. President, isa-isayin lang natin. Doon muna tayo sa Administrative Order Number 29, which confirmed Presidential Decree 1596. Mr. President, under PD 1596, President Marcos Sr.
drew boundaries around certain features of the Spratly Island and called the enclosed area as Kalayaan Island Group. At that time, there was no exclusive economic zone yet under the UNCLOS. However, is the Honorable Senator aware that in 2016, the South China Sea Arbitral Tribunal declared the boundaries of the Kalayaan Island Group as contrary to the UN Convention of the Law of the Sea? Well, Mr. President, I'm not familiar with the particular Ay, naku, to si Pangilinan. Tinatanong siya, aware ka ba na may ganitong desisyon? Hindi ako sure. findings, but that is, to me, again, immaterial in the context of the award of the International Tribunal. That will not be immaterial, Mr. President, with all due respect. Kala mo makakalusot yung immaterial mo, ha? Hindi nga immaterial yan, eh. Kailangan natin malaman. Di ba? Anak ka ng tutsa, oo. Kasi nga po talagang sinisino natin dinidetermine natin kung gagamitin po natin yung Presidential Decree 1596. Sabi po ng Arbitral Tribunal, contrary po yun sa UN Convention of the Law of the Sea. Basahin po ninyo yung Arbitral Award. Nandun po yun sa paragraphs 573 to paragraphs 576. Sabi po niya, China and the Philippines has no right to enclose the Spratly Islands to enclose the Yari kayo. May decision eh. May decision po eh. Tingnan nyo. Ito binabasa na ni Marcoleta. Ayaw pa rin makinig ni Pangilinan. Decree 1596. Sabi po ng Arbitral Tribunal, Arbitral Tribunal. Alam naman natin ano ibig sabihin ng Arbitral Tribunal, di ba? Sinabi na natin yun. Pag merong hindi pagkakasundo, sila magdidesisyon at mamamagitan para silang barangay. Oh, ano sabi? contrary po yun sa UN Convention of the Law of the Sea. Basahin po ninyo yung Arbitral Award. Nandun po yun sa paragraphs 573 to paragraphs 576. Sabi po niya, China and the Philippines has no right to enclose the Spratly Islands with the system of archipelagic or strait baselines, as though there is a single group islands or an offshore archipelago. Yun po yung sinabi. Kaya nga po, I am pointing this out. Oh, sinasabi niya iba. Oh, di ba? Alinaw. Sinasabi, wala daw tayo. Hindi daw tayo at saka ang China. Walang pwedeng magmay-ari niyan. Oh, ano sagot ni Pangilinan? Tingni. Tandaan ninyo si Marcoleta ay bumabasa lamang ng desisyon. Hindi natin magagamit yung 1596, not even Administrative Order 29. Kung sasabihin naman po natin, Mr. President, yung 9522 na banggit nila, is the Honourable Senator aware that Republic Act 9522 merely defined the Philippine archipelagic baseline from which to measure the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf. Yun lang po ang ginawa noong 9522. Wala po siyang kinalaman in the determination of the exact area of the West Philippine Sea. Na-define lang po yung mga baselines natin para doon natin kwentahin yung ating territorial sea, yung ating exclusive economic zone, at saka yung ating continental shelf. Alam natin, ang EEZ at saka continental shelf, 200 nautical miles from the baseline. Territorial sea is 12 nautical miles from the baseline. Ngayon po, Mr. President, kung halimbawa ay babanggitin natin ang Republic Act 12064, ito po yung 2024 law, ang may problema po ito Section 2 of Republic Act number 12064 defines the West Philippine Sea as follows. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and the maritime features of the Kalayaan Island Group, shall collectively called the West Philippine Sea. Ano pong problema nito, Mr. President, Your Honor? Based on that definition, would the Honorable Senator agree that the westernmost limits has two elements? Yung 200 nautical mile limit of the Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf, and the 12 nautical limit of the enclave territorial sea of high tide elevations of Kalayaan Island Group, including those outside the Philippines Exclusive Economic Zone. Hindi rin po natin magagamit yung 200 nautical mile limit, Mr. President. Bakit po? Bakit? Alam po ba
ng ating honorable gentleman from Pampanga and Quezon City Sir, wala pong alam yan. Kaya wag mo nang tanungin. na pag ginamit po natin yung West Philippine Sea na 200 nautical mile limit ng ating exclusive economic zone, 17 features po ng Calayan Island Group ang mawawala sapagkat wala po siya. Hindi siya na-enclose ng 200 nautical miles. Alam din po ba ng ating Yari ka ngayon, bata. Honorable Senator that four of those features would fall outside the definition of the West Philippine Sea as occupied by the Philippines. Ito pong apat na ito ay okupado na ng ating bansa. Ngunit wala po siya sa 200 nautical miles eh. Katulad po ng Pag-asa na tinatawag na Tito Island. Nako. It's 227 nautical miles to Palawan. Parola or Northeast K, 240.2 nautical miles to Palawan. I don't see the... Kota or Laita Island is 207 nautical miles to Palawan. And Lakiam K, 203.7 nautical miles to Palawan.